Kung newbie trader ka, I'm pretty sure narinig mo na tong MACD. Or maybe nung newbie ka pa lang, sobrang famous yung MACD sa'yo. It's a moving average, convergence, divergence. Ito ay isang trend following momentum indicator that shows the relationship between nung mga exponential moving average or EMA. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, MACD and divergences. MACD indicators can be interpreted sa maraming paraan. The more common methods are yung mga crosses like ito. This is the MACD. Alright, MACD. This is 1 hour chart and then this is 3-minute chart. Yung mga crosses ng MACD, ito yung mas manipis na linya. Yan. Crossing sa mas makapal na linya, which is the signal line. So yun. Crossover or mga cross under. Crossing under. MACD is crossing under the signal line. MACD is crossing over the signal line. Yan. And mga divergences and yung mga rapid na mga pagtaas, rises or rapid na mga fall. Yan mga yan. Rapid na pagbaba. How do I use it? Remember sa mga unang videos in this playlist, I have mentioned na maraming false signals ang MACD. Lalo na kung ginamit mo siya sa lower time frame, dito 3 minutes. Na-mention ko rin na ang hinahanap ko ay yung momentum sa lower time frame, pero merong confluence ng institutional mindset sa higher time frame. Right? So, this is how I read MACD sa charts. Palagi akong naka multi time frame. Higher time frame dito sa kaliwa, and then lower time frame dito sa kanan. Nasa sa inyo naman kung saan kayo comfortable na time frame. So I did backtesting for me to see yung mga clear market structure and mga bigger movement. So I find 1 hour chart good for market structure, and then momentum is sa 3 minutes kasi in between siya ng 1 minute and then saka 5 minutes. Yung 1 minute chart kasi masyadong mabilis and sobrang daming fake out. Yung 5 minutes naman medyo matagal ng konti. So dun ako sa 3 minutes sa in between nung mga yon sa lower time frame. But don't be confused you need to go back pa rin sa daily. Ito, higher time frame. You need to always check the daily movement bago ka pumunta sa lower time frame, 1 hour or 4 hours. I have personally chosen 1 hour kasi mas madali kong nakikita yung mga market structure shift or yung mga BOS kung tawagin, breakout structure or CISD, mga ganon. Unlike sa 4 hours, those are ICT terms, no? But yun, just to cut it short, yung market structure mas madali ko nakikita sa 1 hour. Unlike dun sa 4 hours or kung sa lower time frame pa dun sa 4 hours is 15 minutes, which is medyo mas noisy. One thing that may confuse you lang is, kunyari scalper ka, it does not necessarily mean na kunyari scalper ka, scalp lang ako, dito lang ako sa 3 minutes time frame titingin. No. You still have to check anong ginagawa niya or nasaan part siya ng trend sa higher time frame before ka mag-scalp. Kasi kung hindi ka titingin sa trend ng higher time frame, ang ginagawa mo lang is pakiramdaman or parang nga siyang sugal kasi hindi mo alam yung trend eh. Okay, sabihin mo nag-short ka dito, nanalo ka, pero hindi mo siya na-out dito sa low na to, umangat ulit. So magtataka, bakit kaya ganon? Diba?
So you still need to find or you still need to go sa higher time frame. Same din kung position trader ka. It doesn't necessarily mean na kunyari to daily or 4 hours. Hanggang dyan ka lang sa 4 hours or 15 minutes. It doesn't necessarily mean na dapat sa higher time frame ka lang nakatingin. Sometimes, if you want to refine your entries, you would have to go sa lower time frame then. But it's up to you actually. If you consider yung mga 5 minutes and below time frame, yung mga lower time frame na noise, then it's better to stick to the time frame that you're comfortable with. Okay? But I'm just saying yun. Hindi ibig sabihin na kunyari swing, ano ba ang swing trader? Or position trader, matagalan na hold. Ganon, matagal, ilang days, ilang or maybe weeks or months. But it doesn't necessarily mean na kunyari ito, let's go dito. Ito, nasa 4 hours ka, 4 hours ka lang titingin kasi gusto mo i-hold mo naman siya ng matagal. If you want more or a better risk-reward ratio, you can go down even at a lower time frame kahit swing trader ka. Alright? I have 1 hour dito. Palitan natin ng 1 hour to. Sa left and then 3 minutes dito sa lower time frame. But lagi akong tumitingin sa daily. Yan, daily first. So what I did is sa MACD, paano ko ba ginagamit si MACD? Going back, at dami nating siningit. Ito siya. Ang presentation na to. Sumisilip kanina pa eh. Yung MACD, ito sa 3 minutes ko ginagamit yan. Yung MACD na yan. Ano bang ginagawa ko sa MACD? Anong mga kinukuha ko sa MACD? First, yung confluence ng MACD na to, itong MACD sa lower time frame, iilaw yung bar na yan, itong mga orange na yan. Orange. 3 minutes ito ha. Pa tayo ng mga ibang orange yan. Orange na yan, yung mga orange na yan. Iilaw yan or magkakaroon ng color yan kung merong mga confluence na ganito, 5. So it's not simple MACD crossing or lightening or whatsoever. Kasi tignan mo dito, ang daming crossing, ang daming lightening, bakit walang umilaw sa akin? Diba? Doon lang umilaw sa taas. Because of these confluences. First, MACD histogram weakening. MACD histogram weakening, if daily change is positive, weakening above 0 line. Yan. Ibig sabihin, ito, let's go sa daily. Ayun. Kung daily siya, positive, let's go back dito. Weakening dito, hanap siya ng mga weakening dito na above 0 line. Yung mga lightening na green na yan. Light green. But in this case, walang nagpakita dito kasi marami tayong other confluences pa. Ayun. If daily change naman is negative, ayan, ito nakikita nyo. Negative, nasa baba na siya ng daily opening na yan. Ito, daily opening alas 8. Sa baba na siya. Yung weakening naman dito ang kukunin niya. In this case, hindi to nag-play out. This does not necessarily mean na may entry ka dyan. Ituturo ko yun. Sana mapanood mo hanggang sa uli nitong playlist na to. The next is etong MACD na ito is kumukuha rin ng logic niya sa RSI natin. Sa RSI. If di mo pa napanood yung RSI, about this RSI, go back to the previous video in this playlist. Andyan lang yan about RSI. So ito, going back, yan, reversal, sa mga reversal, RSI should be greater than the upper band or less than the lower band. Ito yung lower band na to. Ayan. Higher band
lower band naman ito. Hinati ko kasi yung RSI na yan. So meron siyang confluence pa rin sa RSI, hindi lang siya pure na MACD lightning. Andito yung mga ibang conditions niya. So ayan, mga retracement, RSI is between the upper band low and upper band. Para mas maintindihan, hanap tayo ito. Ayan, nasa in between siya ng RSI na to, kaya siya umilaw. For reversals, ayun, nasa above siya nung band na ito. Volume, ayan, number 3, volume. Kasama pa rin ang volume. Just like any other na mga umiilaw dito, ibang kulay ng mga candles, tong purple, violet, which is yung sa RSI naman, is may confluence pa rin na volume. Volume is above SMA. Ayan, nasa above siya nung SMA 200. Medyo flat. I discussed this sa previous videos about why am I using SMA 200, pero ito para siyang hindi mo na kailangan mag-plot ng horizontal line dito para makita mo yung parang average niya. Yan, kung lumagpas pa siya, kung mataas pa siya or hindi. 200 flat siya, hindi siya noisy na tumataas o bumababa. So pag nilampasan na yun, ibig sabihin medyo significant yung volume. Then, meron din itong sariling interval, number 4. Itong mga ito, let's say ito, orange to orange. Ilang bars? 13 bars. Actually, nilagay ko dyan 12 bars. Minimum. Para hindi siya nag-a-alert na magkakasunod. Number 5, no hybrid bar 6 bars ago. Actually, no any other bars, no? Yung mga ibang kulay 6 bars ago. Ayan. Ito, kunyari ito yung orange na to, itong MACD na yan. Sa 6 bars na yan, dapat walang ibang kulay dyan. Walang blue, walang violet, yan. Walang yellow. Doon lang siya mag-alert. Para maiwasan na naman natin yung noise ng alert ay hindi nagbibigay, kunyari umilaw dito tapos meron ulit dito. 6 bars in 3 minutes means 3 times 6, 18 minutes. So hindi siya mag-alert ng within 18 minutes kung merong previous na alert din dyan. O diba, hindi ka mag-aalala na sobrang ingay ng alerts mo. Maingay na lang yung alerts mo siguro kung madami kang ginawang alerts or coins na ginawa ng alerts. Pumili ka lang every day or every week ng mga top coins or top gainers or top losers. Tumingin ka sa weekly. Ito yung screener ko. May separate video naman ako ng screener yan. 1 week change, top gainers dyan or top losers, or gusto mo daily change, yun lang yung mga gawan mo ng alert. Daily change, top or top losers or top gainers. Makakakuha ka or makakakita ka at makakakita ng setup sa mga yun kasi yun yung may mga movement. Hindi mo kailangang magantay ng matagal dun sa mga coins na walang movement. Now, if you have noticed, I am not using MACD cross sa higher time frame or sa lower time frame. Doon lang ako sa mga weakening. Kasi pag yan, tiningnan mo, ang disadvantage sa higher time frame, sa 1 hour, let's go. Let's say for example, pag tinignan mo yan sa 1 hour, it can be a late signal. Okay, sabihin mo, confirmed naman yan. But there are some na MACD cross, sabihin mong confirmed na MACD cross, pero biglang babaliktad. May mga ganon. Tulad nito, sabihin mo, MACD cross na yan, confirmed na yan. Bigla naman bumalik. Kung hindi kaya nung risk-reward ratio mo, kunyari, dito ka nag-enter, 1 MACD cross, tapos ang SL mo ito, 1.9499 sa BTC, naka times 50 ka or kung ano man, hindi kaya or hindi ka nag risk management, na fake out ka nung
MACD cross na to. May sumunod pang MACD cross dito. Diba? So, yun yung disadvantage ng MACD cross. And then sa lower time frame yun, sobrang dami. Sobrang noisy sa 3 minutes. Right? I am using MACD lines only for divergences. Yan. Wow. Sa higher time frame and sa lower time frame. Speaking of divergences, mamaya discuss natin yung mga yan. Pero yan, ginagamit ko lang yan sa mga divergence. Katulad nito, itong mga high na yan, low na yan, ang MACD. Aside from getting the divergences sa mga histogram, yan na nga natin dito. Para mas clear. Yan, minsan sa histogram kumukuha ng divergence, minsan naman sa MACD kumukuha ng divergence. Itong mga MACD na to. Mga yan. Or in some other cases, sabay yung MACD tsaka histogram. Yan lang gamit ko sa MACD line na yan. Yan. Pataas yung MACD, pababa yung price. So it's a divergence. And doon nagmatter yung divergence na yun kasi andun yung liquidity graph. May grinab siyang high dito ng mga daily high ng mga previous candles or previous daily high. What I'm after kasi is the momentum, kaya yung mga divergences lang ang kinukuha ko dyan sa MACD lines na yan. So by the name itself, MACD, moving average, convergence, divergence, right? So magiging mas maliwanag ito pag pinanood mo na yung video ko on how to use this indicator to look for entries. I hope yun mapanood mo yun matapos mo itong playlist na to, kasi ilalagay ko yan sa last nitong playlist na to. So before I forget nga pala, itong hybrid indicator, nakikita yung mga iba-ibang kulay na to, yung mga yan, mag-a-alert at mag-a-alert dyan, either sa mga kulay na yan. Hindi siya mag-a-alert na parang pipiliin niya lang, although you have a choice na gusto mo itong mga violet lang na yan ang gusto mong ipa-alert. Kasi ito yung alert na yan. LTF, lower time frame hybrid bars or MACD weakening. Yan. Or piliin mo lang yung mga hybrid bars, hindi kasama yung mga MACD weakening, yung mga orange na yan. Or lower time frame na fib lang, yung mga color yellow, which is madalang lumabas yun ha. Si hybrid bar indicator, meron na siyang built-in na divergence. Actually, just to visualize lang ito, hindi ito hindi ito parang nakadepende ka sa divergence na to then mag-enter ka ng trade. Para hindi ka na mag-drawing katulad nitong mga ginagawa ko na magpla-plot ka pa ng Kasi ako, hindi na ako nagpla-plot niyan. Siguro, dahil nasanay nang tumingin ng mga divergence, hindi na ako nagpla-plot ng mga lines na yan. Makikita mo na lang kasi matagal naman to, 1 hour. Yung sa confluence natin ng entries is 1 hour na divergence for reversals or yung mga continuation. Makikita mo na agad yan eh. Kunyari ito. High na ito. Hahanap ka lang ng mas mababa dito na bundok or na histogram or mas mababang MACD na high, lower high. Ayun. Awas ko compare mo lang ito dito kung mas mataas ba siya kaysa sa recent na ginagawa dito. So agad-agad alam mo ng convergence. Yun. Ayan o. Converge sila. Nagtatagpo. Pataas. To pababa. But for new users ng mga divergence, eto, nilagyan ko na siya ng divergence lines. Itong red na to sa taas pag mga bearish divergence. Then green na ito for bullish divergence. Same sa lower time frame. Meron din yan. Ang ginawa ko lang sa settings niyan, para hindi maingay, let's go dun sa divergence na yan. Eto, nakalagay lang dito, show only last divergence. So yung recent divergence lang, kasi pag tinanggal mo yan,
lahat ng divergence lalabas yan. Marumi na yung chart. Pwede mo tong tanggalin if you want to backtest. Tanggalin mo yan, pakita mo lahat ng divergence. Ito tayo sa 1 hour. Sa kaliwa. Ayan. Tanggalin mo yung show divergence, show only last. Papakita niya lahat yung mga previews ng mga divergence dito. Wait lang, load. Ayan, yung mga divergences na yan. Mga green sa baba for bullish divergence, and then mga red sa taas for bearish divergence. Ayan, yung divergence na yun. Divergence. Papakita niya yan. And this divergence only gets divergences from ang kinukuhanan niya is MACD line, MACD histogram, and RSI. Yan. Either doon sa tatlong yon. Yun yung mga kukuhanan niya ng mga divergence. Diba? Pinag-isa na. I would like to give credit sa logic na to, which is public naman yung indicator na to. Yung divergence for many indicators. Divergence for many indicators by Lonesome the Blue. Ayan. Diyan ko inano yung logic niyan. And then, I edited it and inano ko siya. In-incorporate ko siya para mag-blend dito sa hybrid bars natin. Ito yung sabi ko, MACD histogram, tsaka RSI. Tinanggal ko na yung mga iba-ibang mga ibang oscillators or kahit ano. But this one also, you can have, if you have your own indicator, yan, check external indicator. Yan, kung may iba kang indicator nandito sa chart, pwede mong kuha na ng divergence yun. Kung meron kang ginawang sarili mong indicator or may gamit kang ibang indicator, pwede niyang i-fetch yung data na yan. Ito. Kung ano yung nandoon. Kung ano yung nilagay mo sa chart mo na indicator, i-fetch niya yun and then kukuha siya ng divergence to. Sinama ko talaga tong divergence na to sa discussion na to dito sa MACD since sa pangalan nga is MACD, Moving Average Convergence Divergence. Kasi this is one of the key component ng entries natin. Especially sa reversal and continuation of the trend ng mga entries. I want to emphasize, hindi ibig sabihin na kung may alert, papasukan mo na siya agad. Okay? This is not meant to be parang yung mga nakikita nyo sa mga online na parang signal. My name is the signal trader, Kasignal. But this is a signal for me to check if I will analyze the chart. Kaya yung motto natin is alert. Pag may nag-alert, analyze. Kung may entry, trade. And then repeat. Yung TP hayaan mo na. But ituturo ko yung TP na yan later on. So yun. Hindi ibig sabihin na may alert, may umilaw, enter agad. If you have questions, feel free to comment lang dito sa video na to, or you can join my Discord channel or server para mas doon tayo mag-live, doon tayo mag-share ng mga insights. So, like and subscribe. Sa puntong ito, wag ka nang mahiya kung napanood mo na yung mga previous na mga video sa playlist na ito. Subscribe or like. Close na tayo, di ba? So, see you sa next video, Kasignal. Good luck sa trades.